Bueno, happy Sabat ho sa inyo lahat. At sa mga milyon-milyong mga tao na nanonood sa ating Facebook, sa buong Pilipinas at sa buong mundo na nanonood ngayon live. At na kayo po ay nanonood yan, pwede ba kumaway-kaway kayo mga kapatid? Kawayan ninyo yung ating mga viewers sa buong mundo na nanonood ng ating Pastor Lahi Live. Ayan. At sa ating mga kapatiran sa buong Pilipinas, na pupuri, dumadakila at sumasamba sa bugtong at buhay na Diyos. Ano man ang iyong kinaaniban, sabay-sabay nating parangalan ang nag-isang tanging bugtong at buhay na Diyos. Ang topic ko po ngayon ay pinamagatan kong, gusto mo bang magtagumpay sa iyong pagbangon? Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo magtagumpay sa iyong pagbangon? Ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ay nasa gawain ng muling pagbuhay, pagpapanumbalik, pagpapanibago, pagpapagaling at pag-aayos ng mga nasira, lalo na po mga kapatid sa nasirang relasyon natin sa bugtong at buhay na Diyos, aayusin po yan. Ang sabi ho sa banal na kasulatan mga kapatid, bago darating ang bugtong at buhay na Diyos, ay ipapadala niya si Elias. Okay? Ipapadala niya si Elias mga kapatid. At yung mga alagad ng bugtong at buhay na Diyos ay nagtanong sa kanya, Panginoon, sabi nila bago ka raw dumating, darating si Elias. Nasaan si Elias? At ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, hay nako, matagal nang dumating si Elias. Hindi lang ninyo nakikilala. Kung handa kayong tumanggap sa katotohanan, yan si Juan Bautista, yan si Elias. Palakpakan natin mga kapatid. Ha? Si Elias mga kapatid, ang espiritu at kapangyarihan. Si Juan Bautista mga kapatid, siya ang espiritu at kapangyarihan ni Elias. Katulad ating panahon mga kapatid, ang espiritu at kapangyarihan ni Father Lahi, walang iba, no other than Pastor Lahi mga kapatid. Ayusin ang mga relasyon. Ang sabi po mga kapatid sa Episo Kapitulo 2, ng espiritu na nagbugtong at buhay na Diyos ang nagpapasigla o bububuhay muli sa mga namatay na. Yun ang trabaho ng banal na espiritu mga kapatid. Bubuhayin ang mga namatay na. Gayon pa man mga kapatid, sa loob ng ating buhay, ay mayroon pong makaaway sa muling pagkabuhay. May kaaway sa muling pagkabuhay na pumipigil po sa atin mga kapatid. Alam mo kapatid, ito po yung pinakamaganda, yung pumipigil sa atin. Ano ba ito? Ano yung mga kaaway na pumipigil sa ating pagkabuhay, na pumipigil sa atin, na maranasan ang kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos, na gumagalaw at gumikilo sa ating buhay? Ito po ang una. Unang kaaway, pride. Sabi mo sa katabi mo, pride. Unang kaaway mga kapatid, kung mahirap tayong ibangon, mahirap tayong buhayin muli na bugtong at buhay kapag mayroon tayong, sa Tagalog, fried chicken, hindi fried chicken. Gutom na ba kayo? Ano yung pride? Hindi yung sabon. Yung pride mga kapatid ay pagmamataas. Okay? Pangalawang kaaway, kawalan ng panalangin. Kalawang kaaway. Kaya mahirap pong ibangon tayo kapag wala tayong panalangin mga kapatid. Pangatlo, ang kaaway, maling prioridad sa buhay. Pangatlo. Pang-apat mga kapatid, na kaaway natin, yung mga ugali nating nakagawian na. Yan yung kaaway kung saan mahirap tayong ibangon ng bugtong at buhay. Unang punto mga kapatid, ang kaaway na pride. Yung ating pagmamataas. Ano yung kabaliktaran ng pagmamataas? Pagpapakumbaba. Alam mo itong pagpapakumbaba mga kapatid, matalinghagang salita ito. Because once you claim that you are humble, you are no longer humble. Pag sinabi mo, kapatid, ano bang kahinaan mo? Sabi niya, kahinaan ko? Masyado akong humble. Alam mo kapatid, pag sinabi mong humble ka, hindi ka na humble, mayabang ka na. Once na i-claim mo yan. Yun pa ang problema. Ang espiritual na pagmamataas sa isang malaking hadlang sa espiritu ng paglago. Kasi Pedro mga kapatid, kahit lang bisag kamali yun, napakadali niya mag-sorry. Hindi natatouch yung kanyang ego. At ano ang pinakamalaki at pinakamahirap na hadlang sa espiritual na paglago at sa ating kaligayahan? Ano yon? Papiliin ko yung dalawa, sagutin nyo. And be honest with me. Ano yung mahirap gawin mga kapatid? Una,
Ang pagtalikod sa ating sariling kasalanan o ang pagtalikod sa ating sariling katuwiran? Ano yung mahirap gawin? Ha? Ha? Okay? Sabay palo sa kanya. Okay na ba yun? Tiyan mo, layo-layo na agwat nila kasi baka mabugbog sa madarbing eh. Kaya ingat-ingat kayo magtabi kayo Nanay Bilya. Pak! Ha? Suntok agad. Ha? Ganun mga kapatid. Alam mo yung pinakamahirap? Ha? Yung nagkamali ka mga kapatid, madali mo lang maamin magkamali ka eh. Pero yung pinakamahirap, yung isip mong tama ka, pero mali ka pala. Yun ang mahirap. Ha? Di ba? Para yung isang teacher, sabi ng teacher, yung tanong yung teacher, sabi niya, who killed Magellan? Sabi niya, okay, answer, yes or no? Sabi niya, nalito yung mga estudyante. Who killed Magellan? Pili kayo, yes or no? Ha? Sino bang pumatay kay Magellan? Yes or no? Ha? Problema mga kapatid. Ha? Sabi ng estudyante, sabi niya, alam mo problema sa teacher ko? Lagi niyang tinatanong yung mga taong patay na wala naman kaming kinalaman. Ha? At sabi pa mga kapatid, sa Job 35, versikulo 12, purihin ang bugtod. Ito pang sabi, dooy tumatawag sila, ngunit hindi siya sumasagot. Marami yung tumatawag sa bugtod, hindi siya sinasagot. Dahil sa pagmamataas ng mga masamang tao. Pag masamang tao ka, mapagmataas ka mga kapatid, kahit anong dasal mo kapatid, hindi makikinig ang bugtong at buhay na Diyos sa'yo. Ha? Kaya napakahiwaga itong pagmataas mga kapatid. Kung hindi tayo mag-iingat, maipagmamalaki natin yung ating kapakumbabaan. Ha? Hayaan mo ang ibang tao magsabi sa'yo na humble ka. Sabi mo sa patabi mo, alam mo sister, napaka-humble mo. Ha? Right? Sabi mo sister Dondon, napaka-humble. Oo. Diba? Kasi pumunta kami doon mga kapatid, talagang masayang-masaya si Sister Dondon. Sabi niya, ay, welcome. Pag-uwi na, naku, ubos ng tanim ko. Ha? Dumating lang mga kapatid. Ha? Walang pasubali, walang dalang itak. Ha? Yung kapitbahay namin ng kapatid, minsan pumapasok sa gate namin, nangunguha ng mga tanglad. Oh, binubunot lang ng ganon. Sabi ko, hindi naman, ano yan, bakit mo binubunot? Gamitan mo ng kutsilyo. Ha? Iniisip kasi nila, oo. O, tumatawa sila doon, naintindihan. Ha? Damo yan. Yan di ba yung tanglad, dapat ingatan mo pagbunot niyan. Di ba? Kaya mga kapatid, kapag nagkamali tayo dito sa tinatawag na pride, yung kabutihan nagiging masama. So mag-ingat-ingat po tayo dito mga kapatid sa salitang pride na ito. Ha? Mayroon po isang teacher, nagturo sa kanyang mga estudyante. At itinuro niya yung talata sa banal na kasulatan, yung tungkol doon sa pariseo at tungkol doon sa maniningil ng buwis. At nung tinuro niya ito mga kapatid, sabi ng guro, nanalangin ang pariseo, sabi ng pariseo, bugtong at buhay na Diyos, maraming salamat sapagkat hindi ako katulad ng... Sino yon? Hindi ako katulad ng maniningil na buwis na ito. At sabi ng teacher, alam mo nung nabasa ko ito, bumaba talaga yung pagtingin ko sa maniningil ng buwis. Sabi ng teacher, okay, manalangin na tayo. Bugtong at buhay na Diyos, maraming salamat sapagkat hindi kami katulad sa pariseo. Ha? Yung attitude ng pariseo napunta sa kanya. Ha? We have to be humble. Ha? At ang nagpapakababa ay itataas ng bugtong at buhay ng Diyos. Palakpakan natin mga kapatid. Ha? So yan po ang mahalaga mga kapatid. Ang pagiging mapagmataas ang naging pangunahing sanhi ng paghihirap sa bawat bansa. Ha? Sa bawat pamilya, mula pa ng simula ng mundo, kapag mayroong pride, tiyak, bagsak mga kapatid. 1 Juan 2:16, purihin ang bugtod po ito, sabi, sapagkat ang lahat ng nangasa sa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ha? We have to be humble. Remain to be humble. At this is very, very important mga kapatid. Magpakumbaba tayo mga kapatid sa bugtong at buhay na Diyos. Ha?
Ang pagiging mapagmataas ang siyang pumipigil sa isang tao na makita ang kanyang sarili gaya ng pagtingin sa kanya ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, ang bugtong at buhay na Diyos, kapatid, nakikita tayo kung sino tayo eh. Yung totoo nating pagkatao, nobody knows. Ha? Kung sino talaga tayo maliban sa ating bugtong at buhay. Wala tayong maitago sa Kanya. Amen? Wala tayong maitago sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? At yung isang iglesia, mga kapatid, sa banal na kasulatan doon sa Apokalipsis, mayroon po isang iglesia doon na bulag. Anong iglesia yon? Ha? Pastor Arman? Laodicean Church. Nabulag sila. Hindi nila alam, mga kapatid, yung spiritual na kahirapan nila, mga kapatid. Akala nila mayaman sila, but inside, sila po ay mahirap, mga kapatid. Unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 5, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Gayon din naman kayo, mga kabataan, taas kamay. Mga kabataan, taas kamay. Gayon din naman kayo, mga kabataan, ay magpasakop kayo sa inyong mga elders, sa mga nakakatanda sa inyo. Oo! Kayong lahat ay magpasakop sa isa't isa. Hindi lang pala pati ang mga kabataan, pati din yung mga elders ay magpasakop din kayo sa mga kabataan. Okay? Hindi sabihin na, may pa-activity yung mga youth. Sa inyo yan, hindi kami kasali dyan. Dapat nandoon pa rin ang mga magulang para magabay. Kayong lahat ay magpasakop sa isa't isa at mga damit ng kapakumbabaan. Okay? Pwede bang hawakan ninyong damit ninyo? Hawakan ninyong damit ninyo? Sabihin mo, ang suot kong damit ngayon ay pagpapakumbaba. Tingnan mo yung mga karamihan ng mga singer, anong ginagawa ng mga singer, yung mga K-pop, anong nilalagay? Ang daming burluloy. Kung ano-anong nilalagay. Bakit? Gusto nilang mapapansin sila. Ha? Tayo, mga kapatid, ang damit natin ay damit ng pagpapakumbaba. Okay? Pagpapakumbaba ang damit natin. Sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga mapagmataas, datapat nagbibigay ng biyaya sa magpapakumbaba. Kung sino yun daw yung nagpapakumbaba, mga kapatid, yun pala ang pinagpapala ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin. Ha? Tingnan mo ito si Nanay Bilya, pinagpala ng bugtong at buhay na Diyos. Nagbenta ng saging. Dami-dami na benta niya. Kaso nawala yung pera. Nawala yung pinagbenta ng saging. 7,000 pa naman, Sister Dondon. Nawala. Nawala yung pera niya. Pero nung bumalik siya sa palengke, ibinalik sa kanya yung pera. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Napakatindi, mga kapatid. Ganon po, mga kapatid. Yan. Diba? Pangalawang kaaway natin. Kawalan ng panalangin. Anong kabaliktaran ng kawalan ng panalangin? Ha? Magdisko? Anong magdisko? Ha? Manalangin. Okay? Kawalan ng panalangin. Ha? Ang muling pagkabuhay ay hindi dumarating sa mga taong nang naghahanap ng pagkabuhay. Alam mo, mga kapatid, kahit anong gawin mong tsatsya, kahit anong gawin mo sa buhay mo, gusto mong magbago, gusto mong maging masaya, gusto mong lahat gawin, lahat ng mga bagay, mga kapatid, pero hindi ka nagdadasal, lahat ng gawa mo ay walang kwenta, bigo lahat. Bakit? Sabi, ang ganda-ganda ng plano ko, bakit pumalpak? Plano mo yan eh. Ha? Pero yung, ang pangit-pangit ng plano, bakit gumanda? Kasi nanalangin. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Sino yung binubuhay? Sino yung binabangon ng bugtong at buhay na Diyos? Yung naghanap sa Kanya. Ha? Hinahanap sa gabi, hinahanap sa umaga, hinahanap po, mga kapatid. Ha? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Yung kakulangan ng panalangin, yun po ang number 1 na kaaway, mga kapatid, sa ating pagbangon. Ha? Yun po ang pinaka-number 1 ng kalaban. Yan po ang, kung mayroong kapatid itong pride, mayroon itong kamag-anak, mayroon itong pinsan. Ha? At ang pinsan po, mga kapatid, ng pagmapagmataas, ay ang kakulangan sa panalangin. Pinsan niya yan. Magkamag-anak yan silang dalawa. Anong sabi ni Susan Roses? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ang kakulangan sa panalangin ay pinsan ng mapagmataas. Palakpakan natin, mga kapatid. Ang kawalan ng panalangin, ang kaaway ng pagbangon. Di ba?
Para bang sinasabi mga kapatid, mayroong isang lalaki mga kapatid na, ano siya? Mayroong dumating na malaking halimaw. Talaga ang laki-laki ng halimaw mga kapatid, takot na takot siya. Sabi niya, bugtong at buhay na Diyos, tulungan mo ako. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos, akala ko ba hindi ka naniniwala sa akin? Sabi naman ng lalaki, ano ka ba naman bugtong at buhay na Diyos? Noon nga hindi ako naniwala sa halimaw, sa'yo pa kaya? Ha? O di sabi niya, bugtong at buhay na Diyos, tulungan mo ako. Iligtas mo lang ako dito, hindi na kita istorbuhin pang muli. Ha? Nandoon yung mapagmataas mga kapatid. Yung ganun yung sinasabi ng taong mapagtaas. Ha? Hindi ko kailangan ang Diyos. Ha? Yung kanta natin kanina, Hesus Kristo, kailangan ka sa aking buhay. Yun ang pinakamagandang dasal mga kapatid. Palakpakan natin ang bugtong. Pinakamagandang dasal yun. Ha? Hindi ka umaasa sa sarili mo. Ha? Ha? Ikaw ay umaasa lamang sa ating bugtong at buhay na Diyos. Santiago 4:2. Santiago Kapitulo 4, versikulo 2, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, kayo'y nangag-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nag-ainggit at hindi maring kamtan. Kayo'y kikipag-away at nakikipagbaka. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagkisingi. Lahat ng problema natin mga kapatid, minsan, sa sobrang busy natin mga kapatid, nakalimutan natin humingi sa bugtong at buhay. Naranasan ba ninyo mga kapatid? Busy ka sa pagtrabaho, hanap-hanap ka na hanap. Sabi ko, anong oras? Late ako, nagmamadali ka palagi mga kapatid, na hindi mo na naalala yung bugtong at buhay na Diyos. Sobrang busy mo na. Ha? Di ba? At dito mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, I hope that you will not be offended and you will not get mad at me. Because I want to tell you that majority of back to Christ actually is not praying at all. Ha? Wala talaga kayong personal na prayer. Mga kapatid. Sinong nananalangin dito sa gabi? Yung totoong nananalangin sa gabi. Sa umaga nananalangin. Okay. Yung mayroong intimate relationship sa bugtong, yung kahit hindi sa kwadro alas nakipag-usap sa bugtong at buhay na Diyos, sino? Ayan. 3 lang? 4 lang? Yan. Okay, mamaya kayo ang mag-closing prayer ha. Okay. Palakpakan natin. Ang kawalan natin ng panalangin ang gumagawa sa atin upang tayo maging mga inutil at walang silbi. Kapag ang tao hindi nananalangin mga kapatid, inutil at walang silbi mga kapatid. Ha? Ha? Ang prayer po ay napakahalaga tapos hindi ka nagpe-pray, you are inutil. Walang silbi. Ha? Malaki po nagagawa ng panalangin. Ha? Kapag ikaw ay busy, wala kang panahon sa pananalangin, ibig sabihin, spiritually, tulog ka. Ha? Tulog ka. Unang Tesalonica 5:17, ang sabi, manalangin ka na walang patid. Dito ako magaling. Ha? Dito ako magaling mga kapatid. Kapag pumikit ang mata ko mga kapatid, ang aking may bahay alam niya na yan. Pag nakapikit ang mata ko, ibig sabihin niyan tulog na ako. Ay, hindi. Kapag nakapit ang mata ko, nananalangin ako mga kapatid. O kahit dilat ang mata ko, nananalangin ako. Every time mayroon ng pagkakataon mga kapatid, kinakausap ko ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Nung pumunta kami na Sister Dondon, nanalangin kami Sister Dondon. Oo. Nanalangin talaga kami. Because prayer is very, very important. Ha? And by the grace of God, nandito po sila Sister Dondon ngayon. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Naalala ko mga kapatid, doon sa Bicol, mayroon kaming isang balon doon. Isang balon. Tama yung Tagalog ko? Balon? Sino ba yung mayroong balon sa inyo? Yung balon ba? Yung, the wheel? Yung malalim na butas na may tubig sa ilalim? Tama ba yung balon? Sino ang may balon sa inyo? Taas kamay. Ayan. At least nakaka-relate kasi sinasabi ko mga kapatid. Doon sa lupa ng mother ko, sa farmhouse namin, mayroong doon sa harap ng bahay, mayroong balon doon. Kahit gaano kainit mga kapatid, kahit El Nino na, yung balon na yung mga kapatid, hindi talaga natutuyuan yun. Talagang laging may tubig. At ang lamig ng tubig mga kapatid. Ha? Tuwing nagbabakasyon kami doon, yun ang lagi nakikita ko yung balon. Ha? At dumating yung time mga kapatid na dumating na yung kuryente doon sa barangay.
May mga tubo na, may mga tubig na sa water district. Yung balon mga kapatid, tinakpan na. Parang anisisarin na mga kapatid na. Di ba doon dati, iniinuman natin, balon? Nilagay natin sa banga. Ang sarap ng tubig doon. Ngayon, hindi na. Nature spring na tayo ngayon, no? Nag-endorso pa. Ganon ang ininom natin, mga kapatid. At one time, nung bumalik ako doon, mga kapatid, ay sinarhan na yung balon at gagamitin lang yung pag-emergency. Isang sa amin, nagbakasyon ako doon, mga kapatid, at inaasahan ko na makainom ako ng tubig. Pagdating ko doon, mga kapatid, sarado na. At nung nakita ko doon, mga kapatid, wala na akong mainom. Binuksan ko, kumuha ako ng balde, mga kapatid, at iinom doon, mga kapatid, wala ng tubig. Wala ng tubig. So nagtaka ko, bakit natuyo yung balon na yun? Ang sarap-sarap ng tubig. Tinanong ko yung mga kapitbahay, yung kapatid. Ganito pala ang sekreto ng balon. Kapag kinukuhaan mo pala ng tubig yan, lalong dumadami yung tubig, lumalabas. Ngayon, kapag ang tubig, mga kapatid, na stuck up dyan, yung ilalim pala ng balon natin, mayroon palang maliliit na sapa yan. Di ba? Yung pag naghukay ka, may mga lumalabas sa tubig. Pag ang tubig pala, mga kapatid, ay hindi mo na binabawasan, ang ginagawa nito ngayon ng mga sapa, hinihigop niya yun, palabas. At pag nahigop, mga kapatid, ay wala namang kumukuha ng tubig, yung mga dinadaanan ng tubig, nasasarhan, bumabara. Nawawala ang laman ng tubig. Ano yung moral lesson? Wala ng tubig sa balon. Wala ng tubig sa balon. Na ano bang matutunan natin dito, mga kapatid? Bakit natuyo ang balon? Hindi dahil nasubrahan sa pagkuha ng tubig, kundi hindi ito nagamit. Ganon din sa worship natin, mga kapatid. Ganon din tayo pag kulang sa worship. Ang worship natin from 6, paglubog ng araw, hanggang sa paglubog ng araw, yun ang worship natin. Kailangang hukahin natin yung tubig na yun, mga kapatid, para tuloy ang pagpapala ng bugtong at buhay na Diyos. Worship ng worship, mga kapatid, tuloy-tuloy ang pagpapala ng bugtong at buhay na Diyos. Ang problema, mga kapatid, sabi nga ni Padre Lahi, magaling lang kayong mag-withdraw, wala naman kayong deposito. Ganon po, mga kapatid. Worship ng worship. Pag natin tipirin ang bugtong at buhay na Diyos, worship ng worship, mga kapatid. Talagang araw at gabi. Huwag niyong tantanan ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Dahil the more kayo nag-worship, the more ang pagpapala na darating, mga kapatid. Ganon din sa ating panalangin. Sa ating katapatan sa bugtong at buhay na Diyos. Mga kapatid, ang balon natin ay ang bugtong at buhay. Dapat uminom tayo, mga kapatid. Sa balon ng bugtong. Inom tayo ng lagok-lagok tayo, mga kapatid. Lagok tayo. Para tayo ay mabusog sa ating bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Tandaan niyo ito, mga kapatid. Kapag kulang ka sa panalangin, pinaparusahan mo ang sarili mo. Tandaan niyo yan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong parusahan ang sarili mo. Manalangin ka. Di ba? Yan yung mga kapatid, yan yung parte ng buhay mo. Na bawat dasal mo, kapatid, ikaw ay nabubuhay. Tanungin mo kapatid, kumusta ka na? Hindi ka na nagsisimba. Eto, nagbuhay-buhayan. Pag sinabi nagbuhay-buhayan, patay na yun. Nagkukunwari na lang yung buhay, zombie na. Wala na yun. Na isang kapatid natin, mga kapatid, kumusta na sa pananampalataya? Ito, nakakilala pa rin sa bugtong at buhay na Diyos. May hawak na manok. Ito, nakakilala pa rin sa bugtong at buhay na Diyos. Pero iwan ko na lang kung kilala pa ako ng bugtong at buhay na Diyos. Bakit? Wala na nagsimba. Gusto sana magsimba, kaso tumataya pa ng anong tawag yan, yung, sweet race. Meron ba sweet race dito? Luto. Ano bang tinatayaan ninyo?
Anong tinatayaan niyo dito? Ha? Oh, mayroong loto. Yung ganun ba? Kaso binubula pa yan. Antayin mo na yung result bago magsimba. Oh, hindi ko napapangalanan yan. Doon yun sa Mindanao. Wala dito yon. Mayroon ba dito nun? Wala. Doon lang yon. Oh, doon lang yon. Sabi wala dito. Ha? Palakpakan natin na bugtong at buhay na Diyos. Santiago 5:16. The effectual, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, the effectual fervent prayer of a righteous man avail much. Ang dalangin daw ng isang taong matuwid ay dinirinig at pinagpapala ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Diba? Marami sa ating mga kapatid, marami nag-organize. Maraming kumikilos, pero kunti lang ang nananalangin. Ha? Kunti lang nananalangin. Diba? Pag mayroon tayong bayaran, marami nagbabayad. There are so much people who pay, but not everyone pray. Ha? Pag kailangan mo ng pera na nagbibigay, pero hindi nagpipray. Dapat, kung nagpipray ka din. Sabi mo sa tabi mo, magpray ka. Ha? Marami ang nagpapahinga, konti lang ang nag-wrestling. Ha? Nagkikipag-wrestling, nagkikipagpunyagi sa bugtong at buhay na Diyos. Konti lang ang namamagitan, kaya kailangan natin mga kapatid. And I declare today, sino ba sa inyo ang gustong sumama sa akin na maging mandirigma sa panalangin? Taas kamay, yung gusto lang talaga. Gusto nyo ba maging mandirigma sa pagdasal? Yan. Okay. Sinong sasama sa round the clock natin? Yung quadro alas. Sinong gumagawa ng quadro alas? Itong mandirigma sa pagdarasal mga kapatid, hindi ito quadro alas ha? Every hour mga kapatid, round the clock tayo. Mandirigma. Magpalista kayo mga kapatid dahil inaasahan ko ang inyong dasal. Okay? Hindi po to stunt, hindi po ito gimmick mga kapatid. Sana maintindihan nyo, sana pareho tayo ng pananaw na marami talagang nagagawa sa dasal mga kapatid na hindi nagagawa ng ibang bagay. Napakatindi nito. Ha? Di ba? Napakalaga ng dasal. Pero kunti lang ang gumagawa. Ha? Di ba? Kunti lang ang gumagawa, mga kapatid. Unang Timoteo, 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 8. Puri na bugtod mo na Diyos. Ito sabi, therefore, I exhort, first of all, that supplication, prayer, intercession, giving of thanks, made for all men. Ito po ang iba-ibang klase ng dasal. Supplication. Ha? Yung talagang mayroon kang hiningi sa bugtong at buhay na Diyos. Nananalangin. Namamagitan. Ha? Halimbawa mayroong karamdaman yung kapatid mo, bugtong at buhay, paggalingin mo naman itong kapatid namin. Namamagitan. Lalo na pag may nag-request sa iyo na mag-pray, ipag-pray mo yung kapatid. Para sabihin mo, sige, okay. Pero hindi naman talaga. Ha? Ipag-pray na mamagitan tayo at nagpapasalamat. Ha? Sabi nga ni Padre Lahe, yung dasal daw niya ay pagpupuri lang. Mayroon daw siyang dasal na puro pagpupuri, walang hinihingi. Kasi minsan mga kapatid, na nakasanayan natin na pag nadadasal tayo, puro lang hingi. Ay kung puro hingi ka lang, hindi naman talaga kailangan mo bugtong, kailangan mo SM. Kasi lahat nandoon. O di kaya ang drugs, ano ba yun? Sa SM nga tama na. We've got it all for you. Ha? Ganun po mga kapatid. I desire therefore, sabi ng bugtong at buhay na Diyos, that the men pray everywhere. Ang gusto daw ng bugtong at buhay na kapatid, na lahat ng mga tao ay manalangin kahit saan. At pagkatapos, itataas ang kamay. Taas yung kamay nyo. Habang nanalangin ng mga kapatid, itataas ang kamay. Na walang galit at walang pagdududa. Purihin natin na bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ganon po manalangin. Pangatlong kaaway natin, maling prioridad. Ha? Ang gusto mo ay tuna, kaso ang nahuhuli mo, puro tulingan. Bakit kaya? Bakit kaya?
Ha? Saan ba nahuli ang tulingan, ang tuna? Saan? Sa ilog? Saan? Sa laot. Saan nahuli yung tulingan? Ha? Binasa kong El Nido. Ang El Nido daw ay ang daanan. Palengke, maganda rin. Nahuli na yon. Ha? Kung gusto makahuli ng tulingan, doon ka sa malalalim. Kasi yung mga tulingan, mga kapatid, mayroon talaga yan silang dinadaanan. At hindi yan dumadaan doon sa mga mabababaw na lugar. Ha? Pinakailalim. Ha? Maling prioridad sa buhay. Ha? Sayang yung oras natin, mga kapatid. Ha? Nag-aral ka ng nursing, pagkatapos naging tindera ka lang. Hindi ko naman nililiit yung tindera, pero bakit ka pa nag-aral ng nursing? Di ba? Maling priority. Ako, mga kapatid, nag-aral ako talaga pagka-pastor, na naging pastor ako. Ha? Consistent. Ha? Maraming nagkapag-graduate na yung kanilang trabaho, hindi naman related doon sa natapos sila. Sayang. Ha? Maling prioridad. Ha? Dapat, mga kapatid, yung ating isipan, ang ating puso, ay kontrolado ng bugtong at buhay na Diyos. Dahil kapag ang puso natin at ang ating isip at ating puso ay hindi kontrolado ng bugtong at buhay na Diyos, hindi natin alam kung ano yung mahalaga. Hindi natin alam anong mahalaga, mga kapatid. Ha? Ang gusto ng bugtong at buhay na Diyos, yung talagang close na close ka sa Kanya. Ha? Gusto ng bugtong at buhay na Diyos mapalapit sa'yo. Diba? Ang bugtong at buhay na Diyos, meron siyang 12 disipulo. Yung pinakamalapit sa Kanya, 3. Sino yon? Si Juan, si Pedro, Santiago. 3. Pero yung pinakamalapit sa 3, si Juan. Kasi si Juan, siya yung pinakabata sa lahat ng disciple. At kapag nakaupo yung bugtong at buhay na Diyos, tumatabi talaga yon. Pagkatapos gumaganon siya sa ulo niya sa bugtong at buhay na Diyos, siya yung pinakamalapit. Sa lahat ng disciple, siya yung pinakahuling namatay. Pinirito siya sa mantika. Ha? Habang piniprito siya, mga kapatid, nakikita niya yung langit, nakikita niya yung bugtong at buhay na Diyos. Piniprito siya. Isipin mo yan. Buhay ka, piniprito ka. Ha? Ganoon po, mga kapatid. Gusto na bugtong at buhay na Diyos, siya ang sentro sa buhay mo. He is the center of your life. Ha? Mayroong kanta niyan yung not my will but thy will be done. Ha? Put my will at the center of your will. Na yung kalooban ko ay maging nasa sentro ng kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Dapat yun ang ating gagawin, mga kapatid. Ha? Lahat ng tao, pagod sa trabaho. Pagod sa trabaho. Pagod sa trabaho, wala nang panahon sa Panginoon. Sobrang pagod. Pagkagising, magluto, maligo, ano-anong gawin, pasok sa trabaho. Walang panahon sa bugtong at buhay na Diyos. Pag uwi, pagod na, higa. Ha? Karamihan sa atin ay wino-worship natin ang ating trabaho. At yung trabaho natin, nilalaro natin, at ang nilalaro natin ang ating worship. Diba? Baliktad. Naranasan ba niyo yan? Ha? May kausap ka pero yung isip mo sa iba. Diba? Kumakain ka tapos yung isip mo na doon na. May kausap ka, yung isip mo nasa ibang lugar na. Sino nakakaranas yan? Kasi sobrang busy. Ha? Lagi na una. Yung iba ayaw na ng mahabang worship. Ha? Anong oras? Pasa pala sa alas 12 ito? At putulin na natin. Pwede na? O, ituloy natin. Yung iba hindi makatagal ng mahabang worship. Sabihin, grabe naman ito si pastor. Ang haba manalangin. Gutom na ako. Pumunta ako dito, hindi pa ako nag-breakfast. Haba ng mensahe. Kaya pag nanalangin si Pastor Pagunasa, sinasabi ko, Pastor, mas mahaba pa yung prayer mo sa mensahe ko Tatawa si Pastor Pagunasan. Ha? Ngayon talaga, mga kapatid, dahil Sabado ngayon, at minsan ako makadala dito, lubos-lubosin na natin. Okay ba yon? Di ba? Sino nanood ng laban ni Pacquiao na kalaban niya si Hatton? Sino nanood? Napanood yung laban ni Pacquiao? Ilang round bago natumba si Hatton? Ha? 3. Sino yung nakalaban ni Pacquiao na 1 round lang natumba? Ha?
yung dating gobernador ng Palawan, pumunta pa ng Nevada yun. Nagasto ng pamasahe ng ticket. Hindi man lang umabot sa 12 round. Ha? Gusto mo bang manood? Di ba bago lumaban si Pacquiao, marami pang mga boksingero yan. Tagal naman. Tapos dumating na si Pacquiao, may national anthem, may pakanta-kanta pa. Let's get ready to rumble! At tuwang-tuwa ng mga tao, abang na gano'n. Isang suntok lang natumba. Tapos yung iba nagtutuplan siya, ano, kumusta na laban? Tapos na. Ha? Ha? Grabe naman si Pacquiao. Ha? Walang gana naman. Hindi man lang tayo nag-enjoy. Kakaumpisa pa lang, tapos na kaagad. Sino nainis nun? Ha? Di ba? Prepare ka na, nakakurbata ka na, nakasuwa-suwa ka na, talagang abang na abang ka. Pagkatapos, pumikit lang mata mo, pag-isip mo, tumba na. Tapos na kaagad. Ha? Sabi niya, parang dinaya tayo, lugi tayo. Di ba? Lugi tayo, tama. Lugi tayo, nanood tayo ka. Di ba? Inabang-abangan mo, bumili ka pa ng dyaryo, bumili ka pa ng damit. Ha? Kung ano-ano pang binili mo, sapatos ni Pacquiao, damit ni Pacquiao, necktie ni Pacquiao, poster ni Pacquiao, short ni Pacquiao, nabili mo na lahat. 3 rounds lang, tapos na. Parang nadaya tayo. Pero minsan mga kapatid, pag nag-worship tayo mga kapatid, dinadaya natin ang bugtong at buhay na Diyos. Gusto natin pagkaupo, gusto uwigan. Ha? Pag nanood kayo ng laban ni Pacquiao, parang nadaya kayo ni Pacquiao. Pero pag sa worship, dinadaya natin ang bugtong at buhay na Diyos. Tama, hindi? Oo, gusto natin tapusin ka agad. Tapos na. Hayaan na natin to. Ha? Alam mo ang pinakamalaking kasalanan ng pastor? Alam niyo ba pinakamalaking kasalanan ng pastor? Alam niyo kung ano? Ano? Sabi mo sa akin, ano? Sabi niyo, ano? Gutom na kayo? Ano ang pinakamalaking kasalanan ng pastor? Wala, gutom na talaga to. Ano ang pinakamalaking kasalanan ng pastor? Mahabang sermon. Yan ang laking kasalanan ng pastor. Pag mahaba na noon sa eskwelahan namin, kapag pastor mahaba ang sermon, hinuhulugan na ng kutsara yan. Tang! Simbahan noon, tahimik na tahimik. May mga dalang kutsara. Isa-isa na magkalaglagan ng kutsara niyan. Teng, teng, teng. Kain na. Pagkatapos ng dasal yan, takbuhan na, unahan na yan doon sa kafeterya kasi ang haba ng pila. Wala nang isip doon sa sinisermon. Sana naman pagtingin nyo sa akin mga kapatid, hindi nyo nakikita yung gluten at mga spaghetti na inhanda na pagkain pamaya. Sana ako pa nakita ninyo. Di ba? Gusto natin yun. Bugtong at Buwis, pagagising, ito yung schedule ko, Bugtong at Buwis. Pagagising ko sa Mega, maghanda ako ng mga, hihiwain ko yung mga sibuyas, bawang, kamatis, dahil mayroon akong restaurant. Gagawa ako ng arroz caldo. Dami mong schedule. Pupunta kami, ayusin namin yung sasakyan. Gagawa kami ng kupras, lahat. Dami mong listahan doon mga kapatid. Ito, napaka-busy ko. Bugtong. Busy na, saan ko ilalagay yung prayer? Ay naku, wala na. Hindi na magkasya ang Bugtong at Buhay na Diyos. Pasensya na. Wala ka sa listahan ko ngayon. Sobrang busy. Nawala, nakalimutan ng Bugtong at Buhay na Diyos sa buhay niya. Yung Bugtong at Buhay na Diyos naman, ginagawa ang lahat ng paraan para madala ka sa langit. Ginawa-gawa niya lahat. Ikaw wala kang time sa kanya, di mo siya maisingit sa oras mo. Ginagawa lahat ng Bugtong at Buhay na Diyos yung paraan para makapasok ka sa kaharian. Ikaw naman wala kang panahon sa kanya. Hindi ba tayo nakukonsensya niyan mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, nakukonsensya na talaga ako. Di ba? Daming pagpapala binibigay sa Bugtong at Buhay na Diyos. Singot ka ng singot ng hangin. Singot ka ng singot ng hangin mga kapatid. Samantalang sa ospital, isang tangkit, tag 1,500. Ang mahal-mahal. Binibigay sa'yo ng libre ng Bugtong at Buhay na Diyos, kahit dasal, hindi mo magawa. Di ba? Kahit pagdasal, tinuturo mo na lang yung power password. Panginoon, Bugtong at Buhay na Diyos, tulad pa rin ng dati. Tinuturo na lang yung power password. Ikaw nang bahala magbasa dyan. Ganon na tayo ngayon? Wala na talaga tayong panahon? Bakit tayo nagkaganyang kapatid? Dahil mali ang prioridad natin sa buhay. Yung mga hindi mahalaga, yun ang tinitingnan natin mahalaga. At yung pinakamahalaga, binabaliwala natin. Pagod tayo ng pagod. Ginawa natin lahat mga kapatid. Pag namatay kami, madadala ka ba? Wala.
Dapat yung ginagawa natin, mga kapatid, mayroong eternal value, mayroong mahalaga. Na pag anong man mangyari sa buhay mo, sabi na bugto at Diyos, welcome sa aking tahanan. Ha? Pasok. Ha? Kasi lagi kang nagpipray. May oras ka sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Dapat ano yung mahalaga, yung pahalaga natin. Kung ano yung mahalaga, yun ang unahin natin. Matthew chapter 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Back to Christ, principles of faith. Fades? 3. Unahin mo ang kaharian ng bugtong. Ito yung mahalaga. Ha? Huwag mong isingit ang bugtong at buhay na Diyos sa schedule mo. Dapat yung schedule mo, ang isingit mo sa schedule ng bugtong at buhay na Diyos sa'yo. Yun ang gawin natin, mga kapatid. Sino yung may mga butonis ng damit, hawakan ninyo yung butonis ng damit ninyo. Ha? Pumunta ako kina Sister Dondon, nagtatahi sila doon. Sabi ko, dami-dami ko nang naisip, magpapatahi ako ng damit. Okay, hawakan ninyo yung butonis ng damit ninyo. Yung may mga butonis lang. Hawakan yung butonis ng damit ninyo. Ako, mga kapatid, pag nagla-live ako, kasi pag nagla-live ako, mga kapatid, nagagawa ko ng mensahe. At minsan, nagpapasalamat kasi yung intro voice natin, nandito yung mga intro voice natin. Habang nag-intro sila, nagpapagawa pa ako ng mensahe, mga kapatid. Ha? Habang gumagawa ko ng mensahe, sabi ng mahal ko sa buhay, sabi niya, sige na, magbihis ka na, mag-prepare ka na, bilisan mo na. Okay? Ako naman, nagmamadali na, kasi kukunin mo yung damit ko doon. Tapos puta na, siyempre maliligo pa ako, para hindi naman ako mukhang, tawag dito, yung haggard na makita yung mukha ko, parang tanda-tanda ko na. Ha? Kasi bata pa naman ako. Di ba? Sabi yung amen. Oh, parang hindi kayo maniwala. Ha? Mamaya mga kapatid, sobrang nang mamadali na ako. Pag mamadali ko mga kapatid, sabi ng misis ko, sabi niya, ay, malakang mukhatang mali ang butonis mo. Tinignan ko mga kapatid, yung isang butonis nandito. Eh siyempre, nagmamadali ka na. Yung isang butonis mo na baliktad na, tabingi na. Tatanggalin mo naman lahat, tapos unahin ko sa baba. Sabi ko, hindi ko makita, ang laki na yan. Ha? Oh, tingnan mo, sana yung butonis, ayusin mo. Oh, di tinutulungan niya, kabit niya yung butonis niya. Ay, salamat, naayos din. Ha? Kasi mali-mali ang pagkalagay ng butonis. Oh, hawakan niyo yung butonis niyo. Ha? Hawakan mo yung unang butonis. Ano yung unang butonis? Hawakan mo. Hawakan mo butonis. Itong butonis na to, ang tawag nito ay pagmamahal sa bugtong at buhay na Diyos. Pangalawang butonis. Pangalawang butonis. Pagmamahal mo sa kapwa. Ha? Dapat nasa ayos yan. Dapat hindi tabingi yan. Kasi magmukha kang buang yan pag naglakad-lakad ka, tabingi yung ano mo. Minsan nga, hindi lang tabingi, baliktad pa yung damit mo. Sobrang pagmamadali. Sabi ko sa misis ko, ang ganda ng damit mo. Sabi niya, sabi ko, baliktad ata ang damit mo. Ay, oo nga pala, baliktad. Sobrang busy. Natanggal tuloy yung butonis ko. Kayo kasi. Unang butonis, pagmamahal mo sa bugtong at buhay na Diyos. Ayusin nyo yan, mga kapatid. Dahil kapag nagkabalik-baliktad yan, hindi na maayos yan. Kaya una, pag-ibig sa bugtong at buhay na Diyos at pag-ibig mo sa kapwa, dapat magawa mo yan. Dahil pag hindi mo maayos yan, mga kapatid, nagkalit-silit siya ng buhay mo. Yun ang mahalagang bagay na gagawin mo sa buhay mo. Yan po ang leksyon na matutunan natin sa mananahi. Ha? Ayusin ang butonis, mga kapatid. Ha? Dahil kapag ang dalawang butonis na ito ay nailagay mo sa maayos, lahat ng butonis ay nasa ayos. Pagtabingi ang butonis sa dalawa sa taas, sablay na ang lahat ng buhay mo. Sablay na. Sabi mo sa katabi mo, sablay na lahat. Ha? Pahalagahan ninyo ang butonis na yan. Ha? Kapag tayo po ay, itong unang butonis na to, pag tinigil na natin ang pagmamahal sa bugtong at buhay na Diyos, pag tinigil na natin ang pagmamahal sa ating bugtong at buhay na Diyos, nag-uumpisa na tayong mahalin ang ating sarili.
nawala na ang bugtong at buhay na Diyos, lahat ng buhay natin nagkalit-silitsi na. Una sa lahat, mahalin ang bugtong at buhay. Pangalawa, mahalin mo yung kapwa mo. Yun ang importanteng bagay. Kahit anong klaseng back to Christ ka, pag wala yan sa buhay mo, hindi ka totoong back to Christ. Mahalin mo yung kapwa mo. Sabi ko nga, hindi ko kayang pigilin ang mga tao magalit sa akin, pero hindi nila ako kayang pigilin na mahalin sila. Ha? Ganun po mga kapatid. Ayusin mo yan. Jeremiah chapter 29 verse 13. Purihin na bugtot buhay na Diyos. Sabi niya, and he shall seek me and find me. Kung hanapin ninyo ako, matatagpuan ninyo ako. When ye shall search for me with all your heart. Pag hinanap ako ng buong puso, ay matatagpuan mo ako. Ganun po. Hindi po basta-basta matagpuan ang bugtong at buhay na Diyos. Tingnan mo si Maria at saka si Jose. Nung galing sila ng simbahan, nung pauwi na sila, nagkwentuhan sila mga kapatid. Kasi nung layo ng Jerusalem, papuntang Galilea, malayo po yan mga kapatid. Buong araw na biyahe, lalakad nila yan. Nung malingon nila mga kapatid, hindi pala nila kasama yung bugtong at buhay na Diyos. Nagtanong sa mga kaibigan, nasaan yung anak namin? Hindi namin alam. Bumalik sila ng Jerusalem. Nasaan ang bugtong at buhay na Diyos? Nandoon sa simbahan, nakipagdebate sa mga pari. Sabi ni Maria, ano ka ba naman? 3 araw kami naghanap sa'yo. Hindi ka namin makita. Mga kapatid, pag nawala ang bugtong at buhay na Diyos sa buhay mo, aabot pa ng 3 araw bago mo magtagpuan. Hindi ganon kadali, mga kapatid. Seek God with all your heart. Huwag na yung basta kunwari lang. Yung kunwaring dasal, alis na. Yung kunwari lang. Ha? Ha? Kunwari lang, mga kapatid. Wala naman talaga sa isip mo. Ha? Haggai, chapter 1, verse 1 to 6. Purihin na bugtong at buhay na Diyos. Nang ikalawang taon ni Dario na hari, ng ika-6 na buwan, ng unang araw ng buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa pamagitan ni Haggai na propeta, kay Zorobabel na anak ni Sitiel na gobernador sa Huda, at kay Josue na anak ni Susadak na dakilang sardote, na nagsasabi, ganito ang sinalita ng Panginoon ng mga hukbo na sinasabi, ang bayang ito ay nagsasabi, hindi pa dumarating ang panahon ng pagtatayo ng bahay sa Panginoon, na magkagay dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Haggai na propeta na nagsasabi, panahon baga sa inyo na tumaan sa inyong mga nakikisamihang bahay, samantala ang bahay na ito ay namalaging wasak, ang templo ng Diyos. Ngayon nga'y ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad, kayo'y nangaghasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kagustuhan. Kayo nagsisiinom, ngunit hindi kayo nagpapatirang uhaw. Kayo nagdamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan, ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Parang pagod na pagod ka, naghanap buhay ka, at the end of the day, yung ipon mo nawala. Kumita ka ng malaki, yung anak mo na ospital. Wala rin nangyari sa pera mo. Ha? Bakit? Mali ang prioridad sa buhay. Kinalimutan mo yung bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ganito po kahimportante mga kapatid na huwag natin siyang makalimutan sa ating buhay. Ha? Hindi lang na nandyan yung mahal na pastor, kundi sa inyong sarili mga kapatid. It's between you and God Himself. Kayo po ang mag-usap mga kapatid. Ha? Na yung pagnanampalataya at pagsamba sa bugtong, mainit na mainit. Painit ng painit mga kapatid. Ha? Tingnan mo to si Juda. Di ba? Alam mo sa sanlibutan may sariling pamamaraan. Ang kaharian ng bugtong at buhay may sariling pamamaraan. Kapag nawala tayo sa focus mga kapatid, nawawala yung pagpapala sa ating buhay ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ilan ba sa inyo nakaranas mga kapatid na parang nag-iipon ka sa balding butas? Pagod na pagod ka, nagtatrabaho ka. Nilalagay mo sa isang balde na tubig, butas pala. Walang laman. Bakit nangyayari yun? Ha? Trabaho ka ng trabaho. Wala namang nangyayari. Nagpagod ka. Pero yung kita mo, kunti na kunti. Ha? Malaki ang sweldo mo. Pero yun, mas malaki ang utang mo. Hindi mo makita yung kapital. Kulang na kulang sa buhay mo mga kapatid. Ha? Bakit? Yung wallet mo butas.
May malaking butas ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Akala mo tapos na yung problema mo? Ay, salamat, tapos sa problema, may kumatik sa bahay mo. Problema na naman, nagpalit lang ng anyo. Panibagong problema. Ha? Di ba? Hindi ka nasasatisfy. Lahat ng pinagpaguran mo parang sayang. Sino nakaranas ito, mga kapatid? Sino nakaranas sa inyo ng ganitong bagay, mga kapatid? Pagod na pagod ka, ang ending wala pa rin. Ha? Walang nangyari sa buhay ninyo. Bakit? Mali yung inyong prioridad sa buhay. Ha? Hindi kulang sa oras. Mali yung ating pamamaraan sa buhay, mga kapatid. Hindi natin alam yung priority natin. Nasabi ng bugtong Diyos, unahin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, lahat ng bagay idadagdag na lang. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos yan. Pag inuna mo siya, uunahin ka niya. Pinagkalimutan mo siya, problema mo yan. Ha? Problema mo yan, kapatid. Ha? Ganun ang ginagawa natin, mga kapatid. Tanong, mga kapatid, rate 1 to 10, nasaan ba ang bugtong at buhay na Diyos sa listahan ninyo? Nasaan? Dapat number 1 siya sa ating buhay. Sabihin mo sa kapatid, sa katabi mo, number 1 ang bugtong at buhay na Diyos sa ating buhay. Ikaapat at pinakahuli, mga kapatid, nakaaway natin, maling kaugalian. Maling pag-uugali. Kung mayroong problema sa pag-ugali mo, mga kapatid, balikan mo. Sabi ng awit, mga kapatid, balik kay Kristo. Ha? Balik kay Kristo. Bumalik ka sa tamang pag-ugali, mga kapatid. Isaiah chapter 59 verse 2, kundi pinagpaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan, ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya huwag makinig. Pag mayroon tayong mga kasalanan, mga kapatid, ang ginagawa daw ng bugtong at buhay is nagtatago siya, mga kapatid. Kahit anong dasal mo, hindi siya nakikinig sa'yo. Bakit? Nandoon yung kasalanan, yun ang naging hadlang, mga kapatid. Ha? Di ba? Hindi na natin ito pagdibatihan. Hindi na natin ito pagtatalunan, mga kapatid. Ha? Ang isang hadlang para ikaw ay bumangon at mabuhay muli ang pananampalataya mo, yung kasalanan ang hadlang, mga kapatid. Ha? Ano pa yon? Yung bang makasanlibutan? Si Brother Mike Ata kanina, sabi niya, ha? Yung makasanlibutan, nabanggit mo kanina? Ha? Yung pag-akyat ko kanina, na parang sa sanlibutan? Narinig ko kanina? Ha? Ah. Oo. Di ba? Namula ka na sa palakpak sa laban ni Pacquiao. Pag sabi ko palakpakan ang bugtong at buhay, hindi ka man lang namula. Namula na sa mga kapatid palakpak ni Pacquiao. Nanalo si Pacquiao, hindi naman siya pinartihan, hindi naman siya binigyan, namula, inatake pa. Ha? Tapos pag nagpapalakpak sa bugtong at buhay, tinitipid mo. Dapat pumalakpak ka. Ha? Sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang mga alon sa dagat ay pumapalakpak upang purihin ang bugtong at buhay. Magpapatalo ka sa alon? Tuwing bagsak ng alon, mga kapatid, may tumigil bang alon? May tumigil bang alon? Wala, palakpak lagi alon. Ang palakpak daw ng alon, mga kapatid, ang alon daw, bawat bagsak ng alon sa dalampasigan ay isang pagpupuri sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Yan. Magandang pumalakpak pag nasa simbahan. Huwag nyo itong gagawin pag nasa sasakyan kayo, pag nasa jeep kayo, nasa van kayo, huwag kayo papalakpak, ha? Mapagkamal lang kayo may ganon. Sa simbahan lang. Kasi biglang papalakpak ka. Sabi nila, naku, delikado to. Lipat ako sa ibang upuan. Bakit? Yung katabi ko, namamalakpak, wala namang pinapalakpakan. Oh, sabi, hindi, pumupuri ako sa bugtong po ng Diyos. Mali yung napuntahan mo. Magsimba ka muna. Ha? O di kayo sa bahay mo, pag di ganon. Ha? Huwag sa harap ng ibang tao. Mapagkamal lang kayong may ganon kayo. Ha? Ilagay nyo sa tamang lugar. Ha? 1 Juan 2:15-17. Purihin ang bugtong po ng Diyos. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na sa sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nangasanlibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, yung lagi mo nakikita. At ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas,
At ang masamang pitan niyaon, datapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Purihin ang bugtod po ng Diyos. Ha? Ano bang nangyayari ngayon, kapatid? Pag tumingin ka sa simbahan, nakikita mo na ang sanlibutan. Ha? Di ba? Pag pumunta ka ng simbahan, nakikita mo na isang libutan. Bakit? Ang kakapalan ng mga lipstick. Ha? Kung ano nakita mo doon sa sanlibutan, nakikita mo sa loob ng simbahan. Pag tinignan ko ang sanlibutan, nakikita ko ang mga kapatiran. Ha? Walang pinagkaiba, mga kapatid. Ha? Ganon din, mga kapatid. Para yung isang pikoy. Alam mo yung pikoy? Yung kinikwento ko sa inyo? Yung isang pikoy, taga-welcome ng mga bisitor sa simbahan. Pasok na, mga kapatid. Simba na. Pasok. Ay nasunog yung simbahan. Takbuhan sila lahat. Naiwan yung pikoy, nakuha nung barumbado. Kinuha yung pikoy, dinala doon sa kabaret. Sa masayaw-sayaw. Doon sa nilagay, mga kapatid, sa harap. Pasok na kayo. Pasok na kayo. Ay nakita niyo nagsisimba, doon din pupunta sa kabaret. Sabi niya, uy, nagpalit lang ng binyo. Pareho pa rin ang pumapasok. Pasok! Ha? Nagsisimba. Nakikita rin doon sa kabaret. Walang pinagbago, mga kapatid. Ha? Huwag daw natin ibigin ang sanlibutan. Ha? Kung, mga kapatid, kung ang simbahan natin ay katulad din ng sanlibutan, sa tingin mo kaya, mahihikayat mo silang pumunta rito? Hindi. Bakit? Bakit ako pupunta yan? Pareho lang naman tayo eh. Ha? Doon na sa loob, pareho lang eh. Dapat lahi ta. Dapat iba tayo, mga kapatid. Ha? Gusto nating hikayatin yung sanlibutan. Ha? Hikayatin na yung sanlibutan, tapos yung style mo ay makasanlibutan, sinong nanalo? Ikaw o ang sanlibutan? Sanlibutan pa rin. Di ba? Walang nanalo. Talo ka doon, mga kapatid. Ha? Para ba yung isang pastor na saan ka pumunta, nakita ko sa kabalit, anong ginagawa dito? Nangangaral, pastor. Doon siya sa patay sindi ilaw. Tapos pag kinukuha niya yung mga doon, yung mga babae, tinitable niya, pagkatapos sinasayaw niya. Sayaw-sayaw din siya doon. Sabi niya, uy, anong ginagawa dito? Nangangaral, pastor. Oh. O sinong panalo doon? Ikaw o siya? Siya panalo doon, mga hindi ikaw. Ha? Pero mga kapatid, pag lahi ka, pag naiiba ka, mga kapatid, pag iba ka talaga, ha? Mananalo ka. Ang manalig kay Kristo, walang pagkatalo. Ha? Hindi mo kailangang baguhin ang simbahan para maipasok yung sanlibutan. Dapat yung sanlibutan ang mabago ng simbahan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Kaya tayo ay pinili ng bugtong at buhay na Diyos, iniba tayo. Isiniperate tayo. Wala na ibang paraan, mga kapatid. Santiago 4:4, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Kayong mga ngalon niya, hindi ba ganyo nalalaman ang pakipagkaibigan sa libutan ay pakikipag-away sa Diyos? Ha? Sino man yung mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay naging kaaway ng Diyos. Ha? Kapag ikaw ay isang back to Christ at ang style mo, pag-uugali mo, ang mga ginagawa mo ay katulad din ng gawain ng sanlibutan, ha? Ibig sabihin, wala kang pinagkaiba. Kung lasinggiro ang kapitbahay mo, lasinggiro ka rin. Sabi ng kapatid, inom tayo. Ha? Lasing-lasing ka rin. Wala kang pinagkaiba sa kanila. Ha? Pagkatapos, magnanakaw ka ng manok ng kapitbahay mo. Tapos, back to Christ ka. Tinik ka sa back to Christ. Sagabal ka sa back to Christ, mga kapatid. Malaking sakit na ulo ka sa back to Christ. Problema ka sa back to Christ. Ha? Mabuti na lang, huwag mong na lang sabihin na back to Christ ka. Ano ka, mga kapatid? Back to Christ ako. Ha? Back to Christ ako. Ha? Sagabal ka. Yun naman, pastor mo, sikap na magbago tayo, mga kapatid. Malapit na dumating ang bugtod mo ng Diyos. Ha? Di ba? Tapos pag nakasalubong mo yung pastor mo, pag hitit mo ng sigarilyo, nakasalubong mo yung pastor mo, Brad, saan ka punta? Nilunok mo na yung usok, hindi mo na maibuga. Ha? Kasi,
Kasi nakasalubong mo yung pastor mo eh. Samantama na paghitit mo, doon si pastor, Brad! Sabi niya, nagmamadali. Ha? Tingnan mo yung mga brief niya, may mga nikotin na. Ha? Napakatindi. Ha? Dapat mga kapatid, hindi masayang yung ating pag-worship. Huwag masayang. Hindi ha? Magpakabanal tayo dito. Pag uwi sa bahay, banal pa rin tayo. Tama? Hindi yung banal tayo dito, doon sa bahay, hindi naman tayo banal. Ha? Problema yon, di ba? Problema yun mga kapatid. Bakit? Sagabal yun sa gawain. Dapat, kung ikaw ay back to Christ, dapat pag nakita kayo, alam mo kapatid yan, back to Christ, mabait yan. Oh, bigyan nyo naman kahit 1 kilo, 2 kilo yung kapitbahay ko, kumusta na kayo dyan? Oh, hindi kayo, buksan mo yung rep. Oh, kaibigan mo, buksan mo yung rep. Pagtingin mo pala, walang laman. O regaluhan mo ng kamatis, sibuyas, kabawang. Oh. Di matuwa na yun sila. Back to Christ yan. Kapitbahay na yun, mabait yan. Worship ka doon. 4 alas, patugtog ka. Kahit maingay yan, di magreklamo yan. Back to Christ yan. Pangingay kayo, mabait yan. Mabait. Pero pag hindi ka namigay, problema, sabi niya, back to Christ, ingay talaga yan. Buisit yung tao na yan. Nandito pa nakatira yan. Ha? Sakit sa ulo. Ha? 2 Korinto, 6:17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayo magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo aking tatanggapin. Ano yung mga marumi? Ha? Ano yung mga marumi? Back to Christ ka na kapatid. Kumakain ka pa rin ng baboy. Ha? Iwasan yung mga kapatid. Unang Hari 18:21. At si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mangailangan sa dalawang isipan? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod nga kayo sa Kanya. Mga kapatid, ang kaaway natin 4. Pagmamataas. Kalaban natin yan. Kulang sa panalangin. Maling prioridad. Yung masamang kaugalian na nakasanayan natin. Yun ang hadlang sa atin mga kapatid at hindi tayo babangon ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Huling talata mga kapatid. Magsitayo tayong lahat. Ito po ang huling talata. 2 Kronika 7:14. Sumunod kayo sa akin mga kapatid. Habang binabasa ko ito, sundan niyo ako. Purihin na bugtong Diyos. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang mga masamang mga lakad, akin niyang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at papagalingin ko ang kanilang lupain. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. Lahat ng kapurihan at karangalan ay para sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.